Pangarap mo bang magkaroon ng Ducati na big bike pero hindi mo alam kung mabibili mo ba ito at parang suntok sa buwan kasi sobrang mahal. Pero ngayong araw, pwede na siguro matupad ang pangarap mo dahil nakakita ako ng kamukha ng Panigale pero abot kaya ang presyo. Silipin natin ngayong araw ang Explorer 250 GPR. Tara! Grabe naman yun, netizens. Kitang-kita nyo naman sa looks niya. At marami nga nagsabi at nagre-request sa akin ito sa comment section nung nagre-review tayo ng mga nakarang araw ng Motorstar na kamukha nga daw to ng Ducati. At mapapansin mo nga siya na talagang parang Panigale. Yung pinaka-headlight niya may dalawang bilog and para siyang nanlilisik na eagle dun sa may unahang bahagi. Plus, idagdag mo pa na isang buong assembly siya na pataas kasabay nung sa may windshield niya na tinted. So, looks na looks pa lang, netizens, halata mong made for aerodynamics na, diba? Hindi pa dyan natatapos yan dahil ang favorite ko na datingan niya ay nandito sa side profile. Doon mo talaga mapapansin kung gaano kabangis ang itsura ng motorsiklo na ito. At kung ako nga lang ang makakita nito sa kalsada ay hindi ko mapapagkamalan na Motorstar ang brand nito. Super aggressive at napakaganda ng kanyang mga shapes and lines. Bumagay din talaga yung mga decals na nakakabit sa kanya. Sa gilid meron tayo nakalagay na Motorstar doon sa pinakatangke niya. Ang ganda rin ng shape ng tangke niya, netizens. So, hindi siya yung basta plain lang na tangke. Makikita mo rin na talagang detalyado yung mga kanto. Sa gilid naman, meron tayong dalawang lines doon sa may bandang turn signals niya, which is also looking good na nakalitaw doon. Napaka-stig ng datingan niya. Nakasulat doon, Explorer 250. And then sa ibaba naman, may dalawang lines doon na isang black at isang gray. Habang sa ibaba naman ay nakalagay with a white font yung GPR. Tapos may mga konting decals pa rin na black and gray at makikita mo na yung sport sa bandang ilalim. So sports bike na sports bike talaga yung motorsiklo mo. Maging sa decals, halatang-halata na agad. Also, di pa doon natatapos yan kasi meron pa siyang pinaka-cowling sa ilalim na nakasulat din yung V-Power and also single overhead cam. So, itong orange na to, ang datingin niya talaga sa akin ay parang yung mga pangkarera. Reminds me of somehow ng mga Repsol concept motorcycles, di ba? Pero kung hindi mo naman trip itong orange, ay meron pa po siyang ibang colors kagaya ng blue, black, at syempre kung gusto mo talaga ng itsurang Ducati na, ay meron din po silang red. Diba? Alin sa mga colors na yun ang favorite yung netizens? Comment nyo nga sa ibaba. Di pa natatapos dyan yung pagka-astig niya dahil after nung napaka-tingkad na orange na fairings ay nagkulay black naman dito sa may bandang palikuran na yung kanyang mga fairings and parts. May parang handcrafted material din tayo dun sa may pillion ride step na silver, nakapag-add ng character sa motorsiklo. And of course, pagdating naman sa kanyang mga foot pegs or tapakan ay naka-rubber material pa rin tayo dito. More on the durable side. At di ka na pwede magreklamo at magugulat ka kung gaano lang kamura tong motorsiklo na to. At pag-usapan natin yan maya-maya lang. Isa pa sa malupit sa kanya, netizens, ay naka-inverted telescopic fork na rin po tayo dito or naka-upside down na yung kanyang suspension sa unahan. At makikita lang natin yan sa mga medyo high-end na ng motorsiklo. Nakakatuwa kasi sa gantong price point na incorporate pa ni Motorstar yan sa kanilang Explorer GPR. Pagdating naman sa braking system, netizens, disc brake na rin po siya both sa unahan at sa likuran kaya medyo mas makapit na yung grip kapag nagpreno tayo. Parang decent calipers yung nakakabit sa kanya kaya naman mapapalingon talaga yung mga kasabayan mo sa kalsada. Kasi ultimo yung small details nakuha nila. Habang sa likod ng suspension naman ay meron tayong swing arm. Speaking of swing arm, dito ko rin nakita yung kanyang pinakatambucho na parang wrapped siya with carbon fiber stickers. Kaya straight out from the casa, parang formado na talaga yung motorsiklo mo at high-end na yung datingan. Very sporty rin yung kanyang muffler and of course, para sa 250cc engine ay magugustuhan nyo na rin yung kanyang sound. Speaking of engine, meron po tayo ditong 4-stroke, oil-cooled, single overhead cam, 249cc to be exact, 5-speed manual transmission with kick and electric start. Just in case lang madiskarga tayo out of nowhere, ay meron tayong peace of mind na pwede natin siyang sipain para mapatakbo. Siguro kung may points for improvement man ako sa motorsiklo na to, ay sana maging FI na siya. But this one na nare-review natin is still carburetor type. Pero marami naman ding advantages ang carburetor type. So for the maximum power, we have 22.12 HP at 9,000 RPM habang meron tayong maximum torque na tumataginting na 22.5 Newton meters at 7,000 RPM. So pagdating sa torque, which is yun naman talaga yung hanap natin sa motorsiklo, yung pinakaalis, yung arangkada, may bibigay talaga nito yung tunay na ligayang mararamdaman mo. For the fuel consumption, since nabanggit ko nga na carb type po ito, ay meron siyang 30-35 kilometers per liter.
indicator. Isa pa sa malupit sa motorsiklo na to, netizens, ay fully digital na po yung kanyang meter panel. Sa ganitong price point, napaka-competitive na digital na yung meter panel nila at naipasok agad nila ito. Good job sa Motorstar. Naglalakihan din yung kanyang mga gulong, netizens, na halata mong kayang mag-take ng corners. Sa unahan meron tayong 110/70/17, habang sa likuran naman ay 130/70/17. 17 inches wheels, swak na swak para sa mga sports bike na kagaya nito. Sa mga nagtatanong naman ng seat height, abot ba to ng regular Filipino height na kagaya ko? My height is just around 5'4", pero abot ko po itong motorsiklo na to dahil meron siyang seat height na 795mm. Of course, tiptoe tayo kung medyo hindi ka matangkad, at mas bagay ito of course dun sa mas matatangkad pa. Kung may experience ka naman na sa pagmumotor, ay kaya-kaya mo pa namang imaneho ang isang ito. Pero kung first time mo magmumotor at gusto mong matuto ng manual transmission, ay pwedeng-pwede ka pa rin naman sa motorsiklo nito, but still somehow sana nakapag-practice ka na or may konting knowledge ka na sa pagmumotorsiklo or may magtuturo sa yung maalam talaga. The ground clearance is also above average, napakataas na 210mm. So that's friendly for everyday use, especially kung maliligaw tayo sa mga lubak-lubak na kalsada or mayroong mga malalaking humps. It's good na mataas yung ground clearance niya, lalo-lalo na ngayon na tag-ulan at bumabaha. Dahil sa ganda ng pagka-orange niya, netizens, kitang-kita dito na bagay itong aming ID helmet na kulay orange. Spartan ito. Ito ay merong SRP lamang na 3,300. Check nyo na lang din sa ID page, napakarami pa ding ibang kulay. Pero this one is available din sa aming Shopee, Nedishop, kung gusto nyo siyang ma-order. Sa ID, gawang Thailand yan. Kaya may re-recommend ko talaga. For the weight, netizens, actually magaan na to for 250cc, 135 kilograms. So, sapat na ito at magugustuhan mo even for daily drives. Yun nga lang, syempre, isa sa mga dapat natin sa alang-alang sa mga sports bikes ay nakayuko tayo dito or medyo naka-lean forward yung ating seating position. Kasi nga, sports, di ba? So, kailangan for aerodynamics ay medyo nakayuko yung driver. Pero hindi naman siya ganun kayukong-yuko dahil meron pang mas aggressive na seating position kaysa dito. Pero this one is somehow masasabi natin aggressive na. So, yun lang. Kung medyo nasa edad na tayo ng sumasakit ng ating mga kasukasuan, ay be mindful na lang kung gusto mo na itong motorsiklo na ito. Pero kung nasa kalakasan mo pa, ay highly recommended. Just to give you an idea sa overall dimensions, we have 1,925 by 950 by 1,075mm. Pagdating naman sa taillight niya, netizens, sobrang patulis or patusok at saka napakaganda ng assembly niya. Very visible and futuristic. Now, meron din tayong nakahiwalay ng mga turn signals na nakakapagpa-add ng style sa motorsiklo. Plus, meron tayong plate light at reflector. Kung makikita nyo na malapitan yung kanyang pinaka-taillight, netizens, parang may sungay, no? Napakaganda ng hinahatid niya na aesthetic. Mas magugustuhan ito ng mga medyo maliliit na riders kasi kapag mas sumumuka ka, mas nagpapatiptoe sa atin yun. Kayang-kaya itong abutin ng short riders. The same time, meron din siyang pwesto for our pillion ride. Pero syempre, kung may point of comparison ka, hindi ito magiging kasing comfortable ng mga ibang scooters na na-review natin or even sa mga underbone. But still, kung gusto mong mag-angkas, tiis pogi ka, pwedeng-pwede pa rin naman. Dahil para saan pa yung gantong pogi ng motor, di ba, kung di ka naman makakapag-angkas. Bilib na bilib ka na ba dito sa Motorstar Explorer 250 GPR? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, netizens, yung pangarap natin na magkaroon ng Ducati ay pwedeng-pwedeng maging abot kaya lang dahil meron po itong SRP na 79,000 pesos. 79,000 pesos lang, netizens. Halos ka-pressure niya lang yung mga scooters dito na 125cc pero ganito na kapogi yung motorsiklo mo sa 79,000 pesos na yan. Plus 250cc pa. Kung gusto niyo naman mag-installment, magda-down payment kayo ng 12,100 pesos. Kayang-kayang pag-ipunan. And then for 3 years, mag-monthly kayo ng 3,797 pesos. At ito nga pala, ibinisita namin sa Motorstar, mga Bling Santa Rosa, Laguna branch. So shout out sa mga staff natin dyan. Thank you so much po sa pagpayag na ma-videohan ito. Meron ba tayong mga Explorer 250 users dyan na netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Or may mga Motorstar user ba tayo dyan? Comment nga kayo sa baba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.